from the hand of Saul. And he said, I will love thee, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower. Purihin ka, O Diyos, kabila po ng panahon ngayon, ang inyong pangalan ay karapat-dapat. Salamat sa pagkakataon sa amin at maging kayo sa Espiritu ng Panginoon. At ngayon, Panginoon, bilang isang iglesia, ay panalangin namin na magiging po namin kayo ng papuri, pagsamba, kaliwalatian. Gamitin po kami upang maging sisigla ng inyong magandang gawa sa aming buhay. Pangalain niyo po ang mga kapagmatahan ng aming mission sa Kuhala, Panginoon, ng gay ng pag-iingat sa kanila, pag-iingat Panginoon, sa aming palang natin. Sa aming devotion, sa umagang ito, nawa ay maunawaan po namin ang mensahe. Ito ang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong sa Kristo. The introduction of this term provided us the recognition na si King David po ang writer nito. Siya po ay kilala bilang isang hari ng Israel. And alam nyo, very significant yung reign nitong si King David. Alam nyo, nung kanyang kabataan, he was anointed by the prophet Samuel bilang isang future king. Nung siya po ay pastol pa lamang dito sa lugar po ng Bethlehem. At yung anointing na ito ay sumisimbolo po sa pagpili ng Diyos sa kanya bilang future king ng Israel. Na siya po ay papalit kay Saul bilang Saul sa Tagalog, no? Diyan tayo mas sanay. Saul bilang hari ng Israel, yung pagsuway sa ating Diyos. Ngayon, bilang isang hari, ito pong si King David, maraming mapapait at mahihirap na pagsubok ang dumaan sa kanya. In fact, prior pa po sa kanyang pagiging hari, hindi po biro yung pinagdaanan niya sa buhay. He has defeated many challenges, mga dangers, sa pamamagitan po ito ng kalakasan ng Panginoon. Mga halimbawa niyan, alam na alam natin, lalo na yung mga laking Sunday school, yung pagharap niya sa mga kapangis na hayop, no? At ganoon din, siyempre, yung kanyang pagkapanalo kay Goliath na isang Palestino at kaaway ng kanilang bayan. At dito po sa sitwasyong ito, yung kanyang pagkapanalo kay Goliath ay nagsimula na yung kanyang fame sa mga taga-Israel. At dito rin po, unti-unting nagsimula din yung selos o yung pagkabugho ni Haring Saul kay David. At lumipas ang panahon na yung konting selos na ito ay naging malala at dahil dyan nais na niya kumain si David. Dahil dito, si David po, ipilit niya ng tulako, ipilit niya tago sa kanya sa loob ng maraming panahon at kasama niya rito nagtatago kay King Saul ay yung kanyang pinatapat at pinagkakatiwala ang tagasunod. At ang mga talatang binasa po natin mga kapatid sa umagang ito ay pagpapaalala. Okay? Pag-alala ito sa kalakasan ng Diyos na nagligtas kay David sa kanyang kaaway, lalong-lalo na kay King Saul. Okay? So this song, awitin po ito eh. This song is almost identical sa 2 Samuel chapter 22. And it is adopted, ginagamit ito noon, unang panahon ng mga mananampalataya or public worship. So dito ay binahagi ang kadakilaan at kalakasan ng saklolo ng Diyos sa kamay ng mga kaaway ni David. So dahil sa kalakasan at saklolo o rescue ng Diyos, si David po, makikita natin sa kanyang pagsulat, mas lalo siyang umibig, mas lalo siyang umasa sa Diyos. So this passage is an expression of His love. It is an expression of His dependence sa ating Panginoon. Sabi niya sa verse 1, I will love thee. I will love you, Lord. The second verse, I will trust you, Lord. Love and trust.
Love and trust, ito yung ekspresyon ng isang totoong nakaranas ng dakilang kalakasan. Ekspresyon ng totoong nakaranas ng dakilang saklolo ng Panginoon. Marahil sa kanyang panahon, kung yung isang tao ay dumanas ng katagumpayan at yung taong yon ay hindi mananampalataya, marahil yung mga marahil yung hindi po ganito yung ekspresyon ng taong ito. Marahil yung kayabangan ang mangibabaw sa kanya kung siya ay nagtagumpay. Pero iba po sa mananampalataya. Yung mananampalataya, yung isang tunay na lingkod ng Diyos na nakakaunawa na yung ng totoong kalagayan niya na mahina, na limitado, ay siyempre iba yung expression nito. Ano yun? Pag-ibig at pag-asa, umasa sa Diyos. So, tingnan po natin yung ilang bagay na nag-motivate kay David para mas lalo niyang ibigin ng Diyos, para mas lalo siyang umasa o dumepende sa Diyos. Sabi niya rito, sa verse 1, sa verse 2 rather, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer. So, makikita natin na si David ay gumamit ng iba't ibang metaphors. Okay? Ang mga ito ay description ng protective and saving nature ng ating Panginoon. Yung bato o rock ay sumisimbolo po ito sa stability ng ating Diyos. And this is a very powerful symbol kapag yung bato inattribute siya sa Diyos. We all know how hard a rock is. Hindi po ito katulad ng mga nakikita natin sa gilid-gilid na mga tawag doon, hollow blocks. Hindi po yan yun, no? Ay, huwag nating imagine yun pag naiisip natin yung rock dito. But yung rock, if nature lover kayo, mahilig kayong mag-mountain climbing, makikita nyo sa bundok yung malalaking buhay na bato na matitigas, na pinagtibay ng panahon. Now, yung mga batong ito ay matitigas at mabibigat yung mga batong yan at ito ay sumisimbolo sa kalakasan ng Diyos. At dito po sa talatang ito, David acknowledges God as the source of his strength, katulad ng isang bato. Secondly, nabanggit niya yung fortress. Alam natin na ang fortress, it represents a place of security and defense. So dito sa sitwasyon ni David, dahil po sobra yung panganib niya sa buhay niya, diba? Hinahunting siya ni Saul. So, napakahalaga ng fortress para sa kanya. Dito po siya nagtatago at dito, pati yung mga kasama niya, dito siya nagtatago para maligtas sila laban po sa atake ng kanilang mga kaaway. At dito rin po sa fortress na ito, matatagpuan nila yung kanilang kapahingahan. Siyempre pagod yun eh, kakatakbo, kakalaban, kailangan nila ng fortress kung saan ligtas sila para makapagpahinga sila sa kanilang pagod at hirap na nararanasan. And then thirdly, binanggit niya yung deliverer. Okay? Deliverer. It is simply the one who rescues someone from danger or oppression. So, when it comes to God, it is very evident sa mga sulat ni David tungkol sa Diyos. So, Diyos bilang kanyang deliverer and rescuer. In fact, hindi lamang sa passage na ito matatagpuan yung description ni David tungkol sa Diyos bilang deliverer or rescuer. Makikita rin natin yan sa marami sa kanyang sulat sa Book of Psalms. Kasama na dito yung pagligtas sa kanya ng Diyos nung bata pa lang siya bilang isang pastol sa mga mababangis na hayop na habang siya nag-aalaga ng tupa ng kanyang ama. So hindi lamang ito, but he also said that God is buckler, the horn of salvation, and his high tower in verse 2. A buckler is a small shield po ito na ginagamit noong unang panahon bilang proteksyon nila, mga sundalo, sa pakikitigma. So yung horn of salvation naman, ito'y mula sa literal na sungay o horn ng isang hayop na sumisimbolo naman po sa power and authority. At yung huli, para kay David, God is high tower. Okay? High tower. A tower is an elevated place, no? Makakatulong po ito yung para maging advantage o bilang advantage sa kaaway nila. Kaaway ng mga sundalo noong unang panahon dahil kung mataas yung kinalalagyan mo, kita-kita mo yung formasyon ng mga kaaway mo, ng mga sundalo at mas magiging secure yung iyong place. So para kay David, ang Diyos ay ang kanyang seguridad.
at protection when He says, God is His high tower. So yung mga nabanggit dito mga kapatid, ay mga ordinaryong bagay lang eh. Mga normal na bagay lang nung unang panahon. So sa isang taong hindi mananampalataya, walang significance yung mga to, yung mga nabanggit sa inyo. Ngunit para sa isang tunay na mananampalataya at tunay na umiibig sa Diyos, ang mga simpleng bagay na ito ay naging kalakasan para kay David at saklolo para kay David at nakita niya bilang simbolo ng proteksyon, bilang simbolo ng kalakasan at saklolo ng Diyos. Naalala ko yung kasabihan na kapag umiibig ang isang tao, nakikita niya o naaalala niya yung kanyang iniibig sa bawat oras at lugar kung saan siya naroon. Ako personally, na-experience ko yan. No? Dahil yun ang laman ng kanyang puso. So, sa karansan ni David, habang ginagamit at naroon siya sa mga bagay na binanggit ko kanina, ang Diyos yung nasa isip niya. Habang nakikita niya yon. No wonder why kahit sa mga simpleng bagay na ito, yung buckler, yung rock, ay naaalala niya yung Diyos. At nakikita niya yung ating Diyos. So what can we learn from this passage sa ating devotion? Unang-una, ipinakita po ni David na it is a wonderful experience to express our love and our dependence to God. Ang gandang experience no, na i-express mo yung pag-ibig mo at dependence mo sa Diyos. Bilang mga mananampalataya, alam nyo, pribilehiyo sa atin na i-express yung pag-ibig natin at pagtitiwala natin sa Diyos. Hindi natin kailangan pang maranasan yung mga naranasan ni David because we have different lives and experiences bilang mga anak ng Diyos. Ngunit ang bawat isa po ay may sarili tayong kwento. May sarili tayong testimony patungkol sa kalakasan at pagliligtas ng Diyos sa buhay natin. At alam nyo, naniniwala ako na mayroon tayong common ground dito. If David was very bold sa kanyang pag-express sa kanyang love and dependence to God when it comes to salvation sa kanyang mga enemies, especially kay King Saul, we as Christians, we can be bold in expressing our love and dependence to God for our salvation through our Lord Jesus Christ. Si Kristo ay nagligtas sa atin from eternal danger. He lived and died and rose again so that we can be saved. So magkaiba tayo ng konteksto. Kung si David dito, ayun yung ini-express niya, yung kanyang pagkakaligtas physically. Tayong mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, we can express our love and dependence kay Kristo na nagligtas po sa atin eternally sa ating mga kaluluwa. Kaya kung si David is very bold sa kanyang expression, we can also be very bold din sa pag-express ng ating pag-ibig. We are eternally saved from sure punishment by our Lord Jesus Christ. And we can express our love and dependence to Him sa pamamagitan ng worship, ng praise, thanksgiving, yung ating testimony, yung ating service sa Panginoon, at marami pa pong iba. So kung si David ay gumamit ng papel, gumamit siya ng tinta upang ihayag yung kanyang pag-ibig at pag-asa, pagtitiwala sa Diyos, tayong mga Kristiyano, we can use our lives as living expression sa dakilang gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. And secondly, bilang isang iglesia, ano po yung makikita natin dito sa tekstong ito? Mas kilalanin natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Yung mga nabanggit natin na simbolo na ginamit ni David, ito po yung mga katangian ng Diyos. At hindi kailanman niya magagamit ito kung hindi niya kilala yung Diyos. Hindi niya magagamit lahat yon kung hindi niya kilala kung sino ang Diyos. At dahil kilala niya yung Diyos, nakikilala niya rin yung gawa ng Diyos sa buhay niya. Ito po yung nagiging dahilan upang taos-puso siyang magpasalamat. At alam nyo, nakakalungkot dahil sa hindi natin pagkakakilala sa Diyos, maraming gawa ang Diyos sa buhay natin na hindi natin na-acknowledge. Mga bagay na hindi natin na ipagpapasalamat dahil hindi natin nakikita na mula ito sa Diyos. Sabi ko nga mismo sa inyo kanina, yung bato, yung fortress, yung shield, yung sungay, yung tower, ito
Ito'y mga ordinaryong bagay lamang sa mata ng mga hindi mananampalataya. Ngunit sa totoong mananampalataya, ang mga ito ay gawa ng Diyos. Ito ay pagkilos ng Diyos upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at saklolo sa buhay ni David. Kaya nagawa niyang magpasalamat sa mga ito at naipakita niya pa yung katangian ng Diyos gamit ang mga simpleng bagay na ito. So, tanong sa atin kanina, tanong sa atin ngayon, pagkagising mo ba kanina umaga, pinuri mo ba yung Diyos? Pinasalamatan mo ba siya dahil binigyan niya pa ng panibagong buhay ang isang mananampalatayang katulad mo? Ikaw ba'y nagpasalamat sa simpleng almusal na meron ka? At nagpasalamat ka ba pagdating mo dyan sa chapel? Thank you Lord dahil ligtas ako sa pagpunta rito at sa pananambahan sa inyo. Yung mga simpleng bagay na ito, pagkilos yan ng Diyos sa buhay natin. At kailangan natin i-acknowledge ito. At ma-acknowledge natin yung mga bagay na yan kung kilala natin kung sino ang ating Diyos. And thirdly, and the last, kagaya ni David, pagtiwalaan natin ang kalakasan at proteksyon ng Diyos. Let us admit and believe that we are weak, that we are limited, at kailangan po natin talaga ng kalakasan na nagmumula sa Diyos. Dahil kung si David ay isa ng makisig at isang hari, nagawa niyang tanggapin at aminin sa kanyang sarili na siya'y mahina, lalo na tayo. We are weak and fragile creature na kailangan natin ng refuge. And that refuge that we have is found in Christ. Christ is our rock. Christ is our refuge. He is our deliverer. He is our strength sa buhay natin. At kahit gaano pa tayo kahinang nilalang, we are secured because we have the Lord Jesus Christ. We have Christ. Because of Christ, there is nothing can ever separate us from God. Ganon katibay si Kristo. Ganon siya bilang bato, bilang refuge ng ating buhay. Walang makapagtibag sa kanyang pag-ibig sa atin. Ang pag-ibig na ito ay siyang nagdikit sa atin, sa Diyos, na hiniwalay ng kasalanan. Dahilan upang walang sino man ang makalapit sa Kanya. Pero dahil kay Kristo, nakalapit tayo sa Diyos. At ni sino man ay hindi tayo maihiwalay sa Kanya. Brethren, as Christians, let us express our love and dependence sa Diyos. Gamitin po natin ang buhay natin bilang buhay na patotoo sa Kanyang kadakilaan. Let us appreciate and acknowledge all simple things sa buhay natin dahil lahat ng ito ay galing sa Diyos para sa atin. Maliit man o malaki, ito po yung gawa ng Diyos. Palalimin po natin yung ating relasyon sa Diyos, pamamagitan ng debosyon at patuloy na pagkilala sa Kanya. At pagtiwalaan natin ang Kanyang kalakasan sa ating buhay. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa aming devotion. Salamat sa buhay ni King David na siya nang aming nakita na siya ay mahinang nilalang, ngunit kayo, Panginoon, ay malakas at handang magproteksyon sa Kanya, laban sa Kanyang mga kaaway. Maraming salamat po sa aming Panginoong Kristo na siyang aming naging refuge and rock ng aming salvation from eternal punishment, Panginoon, dahil sa aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, ay patuloy po kami magtiwala sa inyo. Bigyan niyo po kami ng awat biyaya, Panginoon, na gawin ang inyong kalooban sa aming buhay. Ingatan niyo po, Panginoon, ang aming pong pananambahan ngayon at mga kapatiran namin na papunta pa lang. Nawa, Panginoon, ay makapunta sila dito ng payapang tigtas at maging matagumpay, Panginoon, ang aming pananambahan sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa ngalan namin Panginoong Kristo. Amen.